Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Josue, Kabanata 13, talata 1 hanggang 9. Ang mga lupaing hindi pa nasasakop. Matandang-matanda na noon si Josue. Sinabi sa kanya ni Yahweh, matandang-matanda ka na. Ngunit malaki pang bahagi ng lupaing ito ang kailangan pang sakupin. Ito ang mga hindi pa ninyo nasasakop. Ang lupain ng mga Filisteo at ang lupain ng mga Gesureo, buhat sa batis ng Sihor, sa tabing silangan ng Ehipto hanggang sa Ekron ay itinuturing na lupain din ng mga Kananeo, kahit ito'y sakop ng mga haring Filisteo na nakatira sa Gaza, sa Ashdod, sa Ashkelon, sa Gat at sa Ekron. Ang lupain ng mga Aveo sa dakong timog at ang lupain ng mga Kananeo, buhat sa Mihara, na tinitirahan ng mga taga-Sidon hanggang sa Afek, sa may hangganan ng mga Amoreo. Ang lupain ng mga Gebalita at ang buong silangan ng Lebanon, buhat sa Baal-Gad sa paanan ng bundok ng Hermon, hanggang sa pagpasok ng Hamat. Kasama rin dito ang lupain ng mga taga-Sidon na naninirahan sa kaburulan ng Lebanon hanggang sa Mishrefot Mayim. Pagdating ninyo roon, palalayasin kong lahat ang mga naninirahan doon. Hatiin mo sa mga Israelita ang mga lupaing ito, ayon sa sinabi ko sa iyo. Ipamahagi mo ngayon ang lupaing ito sa 9 na lipi at sa kalahati ng lipi ni Manases. Mga lupaing ibinigay sa mga lipi ni Ruben, Gad at Manases. Ang mga lipi ni Ruben, Gad at ang kalahati ng lipi ni Manases ay binigyan na ni Moises ang kanilang lupain sa gawing silangan ng Jordan. Ang saklaw nila ay mula sa Aroer na nasa tabi ng kapatagan ng Arnon at mula sa bayang nasa gitna ng Libis patungo sa Hilaga, kasama ang mga mataas na kapatagan ng Medeba hanggang sa Dibon. Amen. Sa mapagpalang araw po muli sa ating lahat, muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa 13 kabanata sa aklat ng Josue, versikulo 10 hanggang 17. Saklaw rin ang lahat ng lunsod na sakop ni Haring Sehon ng mga Amoreo na nakatira sa Hesbon, tuloy sa hangganan ng Amon. Sakop pa rin ang Galaad, ang lupain ng mga Gesureo at mga Maakateo, ang kamundukan ng Hermon at ang buong Basan hanggang Salka. Saklaw rin ang kaharian ni Og na hari ng Astarot at Edrei. Ang haring ito ang kaisa-isang natitira sa lahi ng mga higante na nilupig ni Moises at pinalayas sa lupain iyon. Ngunit hindi pinalayas ng mga Israelita ang mga Gesureo at mga Maakateo. Nakikipamayan pa ang mga ito sa Israel hanggang ngayon. Ang lipi ni Levi ay hindi binigyan ni Moises ng bahagi sa lupain. Sa halip, ang tatanggapin nila ay ang bahaging kukunin sa mga handog ng bayan kay Yahweh, ayon sa sinabi nito kay Moises. Binigyan na ni Moises ng kani-kanilang bahagi sa lupain ang lipi ni Ruben, ayon sa kani-kanilang angkan. Sakop nila ang lunsod ng Aroer na nasa pampang ng Arnon, ang bayang nasa gitna ng Lambak, at ang buong kapatagan ng Medeba. Sakop din nila ang Hesbon at ang lahat ng lunsod sa kapatagan, Dibon, Bamot Baal, Bet-Baal Meon. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng Josue, Kabanata 13, versikulo 18 hanggang 25. At ang sabi, Jahas, Kedemot, Mefaat, Kiriataim, Sibma, Zeret, Shahar, nasa burol ng sa gitna ng Lambak, Bet-Peor, ang Libis ng Pisga, Bet-Jeshiremot, at ang lahat ng bayan sa buong talampas, at ang lahat ng lugar na nasakop ng hari ng Amoreo, na si Haring Sihon ng Heshbon. Tinalo niya si Moises pati ang mga pinuno ng Midian, na sina Evi, Rekem, Zor,
Hur at Reba. Lahat sila ay naghari sa mga lupain nila sa ilalim ng pamamahala ni Haring Sihon. Kasama sa mga pinatay ng mga Israelita, si Balaam na manghuhula na anak ni Beor. Ang ilog ng Hordan ay ang hangganan ng lahi ng Reuben. Ito ang mga bayan at baryo na ibinigay sa lahi ni Reuben na hinati sa bawat sambahayan. Ito naman ang bahagi ng lupain na ibinigay ni Moises sa lahi ng Gad na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang Jazer at ang lahat ng bayan ng Gilead at ang kalahati ng lupain ng mga Amonita hanggang sa Aroer malapit sa Raba. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Joshua, chapter 13, verse 26 to 33. At mula sa Hesbon hanggang sa Mat-Mizpe at sa Betonmin, at mula sa Mahanaim hanggang sa hangganan ng Deber, at sa Libis ang Bet-Aharam, at ang Bet-Nimra at ang Sukot at ang Safon, na labis ng kaharian ng Sifon, na hari sa Hesbon, ang Jordan at ang hangganan ni Yaon, hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng dagat ng Sineret, sa dako roon ng Jordan, na dakong silangan. Ito ang mana ng mga anak ni Gad, ayon sa kanilang mga angkan, ang mga bayan at ang mga nayon ni Yaon. At si Moises ay nagbigay ng mana sa kalahating lipi ni Manases, at Yaoy sa kalahating lipi ng mga anak ni Manases, ayon sa kanilang mga angkan. At ang kanilang hangganan ay mula sa Mahanaim, ang buong Basan, ang buong kaharian ni Og, na hari sa Basan, at ang lahat ng mga bayan ng Haer na nasa Basan, 60 bayan. At ang kalahati ng Galaad, at ang Astarot, at ang Edrei, ang mga bayan ng kaharian ni Og sa Basan, ay sa mga anak ni Machir na anak ni Manases, sa makatuwid, bagay sa kalahati ng mga anak ni Machir, ayon sa kanilang mga angkan. Ito ang mga mana na binahagi ni Moises sa mga kapatagan ng Moab, sa dako roon ng Jordan sa Jericho, na dakong silanganan. Ngunit sa lipi ni Levi ay walang binigay si Moises ng mana. Ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay siyang kanilang mana, gaya ng kanyang sinalita sa kanila. This is the word of God. Amen.